Good morning everyone, magandang umaga na naman sa ating lahat and welcome naman sa ating channel, Ang Buhay Ko sa Israel. So sa video na to mga kapatid, we are going to share to you, sabi ko nga last October 7, nagkaroon po ng pangyayari dito na hindi po inaasa ng Israel. Nakapasok po yung mga teroristang Hamas and they abducted so many civilians and marami rin po silang kinitil yung buhay dito sa bayan ng Israel. And isa na dyan mga kapatid, nakakalungkot dahil meron pong nasawi na 4 na kababayan natin na OFW. So respect sa lahat ng mga Pilipino OFW sa buong mundo, hindi lang po dito sa Israel, that are giving their life sa kanilang trabaho. Alam ko po mahirap yung pagiging OFW. Nakakalungkot because yung mga family natin, yung mga kababayan natin na ito na nandito sa Israel, na nagtatrabaho para mabigyan lang ng future ang kanilang pamilya sa Pilipinas, ay nakakalungkot dahil meron pong 4 na nasawi. So sa video na to mga kapatid, let us share to you kasi nga napaka-silent ng mundo regarding sa October 7. Binabalikan nila yung nakaraan. Paano yung mga nakaraan? But the war here started on October 7. So hindi po natin pwedeng taguin yung nangyari na ginawa ng Hamas. They killed 1,400 people here in Israel. Hindi pa kasama po dyan yung mga injured. And isa sa mga nadamay mga kapatid, yung 4 natin na OFW na nagtatrabaho ng marangal dito sa Israel. So respect to them kasi nga they never leave their post, their work para sa kanilang mga alaga. Alam naman natin yung OFW dito, mga caregiver, meron po silang binabantayan ng mga matatanda. And kahit na ganun yung sitwasyon na may mga teroristang Hamas na pumasok, they still commit to stay beside their alaga. And today mga kapatid, share ko lang sa inyo yung isa sa mga testimony ng isang kababayan natin na nakaligtas sa massacre na ginawa po ng Hamas doon po sa mga kibbutz. Kasi muna kibbutz, this is a community dito sa Israel na family and malapit po doon sa Gaza. So, yung mga malalapit na kibbutz, mga bayan doon ay na-penetrate po ng Hamas. And by God's miracle, praise God, kasi meron pong isa nating kababayan, OFW, na nabuhay mga kapatid, and respect din sa kanyang alaga dahil pinatago siya. And let's see muna yung story mga kapatid para magkaroon kayo ng idea. Yan, sabi dito, galing po ito kay Shera Roderman. She's an Israeli. Sabi niya, Joey came from the Philippines to work as a caretaker at Kibbutz Be'eri in Israel. So, pangalan po niya ay si Joey. On October 7, Hamas terrorists entered his home, and if he had not managed to block the door of the shelter for 12 hours straight, grabe no, they would have killed him too. The world must understand, terrorist organization kills all without distinction. Wala po silang pinipili na lahi. Basta you are on their way, papatayin ka nila. And then sabi dyan, foreign citizens living in Israel are also victims of the atrocities of Hamas. Our war is against terrorism and it threatens everyone. We must defeat it and bring peace to us all. So, totoo naman mga kapatid, lagi nating tatandaan, Israel, hindi lang po mga Hudyo yung nakatira dito sa Israel. It consists of different people. Sabi mo na, Israeli. Iba-iba na po yan. Iba-ibang lahi. Different from different nations. Out of 9 million, 2 millions are Muslim dito and some are Christians, Filipinos, Thailand, India that are working here in Israel. So, ayan, panoorin po natin mga kapatid ang testimony ni Joey, ng isang kababayan natin dito sa Israel, and I hope we could see the trauma yung naranas nila mga kapatid, yung takot sa mga Hamas na ito, and at least we could pray for him and pray for us also na nagtatrabaho po dito sa bayan ng Israel. Near. I'm with the gun shooting is near. I'm with my employer. I wanted to him to take to the bomber. He told me, don't worry, no one will come here. I sent message to his son and Okay, so sabi dyan mga kapatid, Saturday morning, kasi nga alas 6 or 6:30 nagsimula po yung pagpasok, surprise, unprecedented attack. Kasi nga, nagpalipad sila ng mga rockets, 5,000 sabay sa bahay, and then pumasok sa mga borders. So, nagulantang mga kapatid ng Israel. And sabi dyan, Saturday morning, gun shooting is near. ayan, no, may narinig sila na putukan malapit na doon sa Kibbutz Be'eri. So, kasama niya yung kanyang employer. I wanted to him to take to the bomber. He told me, So, nung marinig yung putukan, gusto niyang kunin yung kanyang alaga kasi merong mga mama dito or taguan, yung bunker kung saan pag may mga ganyang rockets, nagtatago sila. Yun yung gusto niya kasi nga para maging mas safe yung kanyang alaga. don't worry, no one will come here. I sent message to his son and
ang galing mga kapatid ng kanyang alaga, no? Napakatapang. Sabi niya, don't worry, no one will come here. Actually, the way I look at it, kino-comfort niya lang yung kanyang si Joey na ito. Alam niya na they are already in a big problem, pero sabi niya, huwag kang mag-alala. No, walang pupunta dito. Ayan, and he sent me, sabi niya, Son told me to live in there. Someone go to front of the house. Terrace. ayan. So sabi niya, ikaw na lang magpunta doon sa bunker. Huwag mo na akong alalahanin. Then, nandyan na po yung mga terrorist na Hamas. Hamas terrace. Yes, and then they destroyed the door. Grabe. They run. They took to him. Like, they speak English. When they saw him, they said, Tapos, kinausap niya kasi nandun na siya sa bunker. Nakasara na mga kapatid. In short, nagpaiwan yung kanyang alaga para protektahan si Joey. where is your children? How old was he? The man that you worked with? 71. I don't know how they Bata pa, no? 71 years old yung kanyang alaga, mga kapatid. Nakita nyo yung both respect ng bawat isa. Si Joey gusto niyang dalhin yung kanyang alaga sa bunker, but yung kanyang alaga, he stay. Doon yung pagmamahal din niya kay Joey. Sabi niya, ikaw na mo lang pumunta doon sa bunker. kill him because I didn't see. I'm just listening. I'm just listening. There are dozens. Yan, naririnig niya lang. Hindi niya nakita, pero naririnig niya yung ingay kung paano nila pinaslang yung kanyang alaga, mga kapatid. It's very traumatic. Imagine. Ayan. Grabe. Of foreign citizens, not only Israelis, who have been murdered and kidnapped in this terrorist war of Hamas ISIS. If we don't have And these are the people, mga kapatid, kababayan natin na maayos nagtatrabaho dito sa Israel para sa kanilang pamilya, future ng kanilang pamilya, yet nadamay sila sa pangyayari na ganito na ginawa ng Hamas. While hindi makatarungan ito, we need justice on this kind of people. So, hindi lang po yan. They abducted right now 240 or 41 hostages na nandun pa rin sa Gaza. Sabi ko nga, that's the reason Israel soldiers are there to find these hostages and to set them free. Kaya let's keep on praying for miracle. There are so many people here na hindi lang po Jewish na nadadamay, mga kapatid. So, praying matapos na, mga kapatid, matanggal yung mga radical ideology na ganito na nagkukos at nagpapahirap sa lahat ng mga tao, civilian, na gusto lang ng tahimik na buhay. Anyway, we praise the Lord sa buhay ni Joey. He's a living miracle of God's grace. Ang salamat sa testimony niya, nakita man natin na talagang respect sa lahat ng mga OFW dun sa Israel that never leave their alaga, mga kapatid, because of their love sa trabaho at sa inaalagaan nila. Because ganyan naman talaga tayo sa Pilipinas. Praise God, we are God-loving people, respect, andun pa rin yung pagmamahal natin sa Diyos, and kailanman hindi ito nawawala. Kaya, God bless you. Salamat sa testimony na ito, and nawa ay gumaling ka full and magsilbing blessing ang iyong buhay while you're here in Israel. At syempre, prayer sa mga nawalan, mga kapatid, lalo na yung mga family natin doon sa Pilipinas. So anyway, maraming salamat sa time na ito. That's the reality of what happened on October 7. Hindi po yan mawawala sa history, but let's continue to pray for peace both side, and matapos na, mga kapatid, yung gulo na ito. Anyway, kung bago ka sa aking channel, don't forget to subscribe, and i-share mo na rin yung, mga kapatid, yung video na ito. So see you again. Bye-bye.